Mahal pa man din ang mga gulay ngayon. Perfect! Oh. Pam-pam! Pam-pam dyan! Thank you. May nagpadala sa akin. Malaking pera. Sobrang saya ko kasi charis lang dito pero baka mamaya may mangutang sa akin. Tapos sabihin, paukritan na ako dahil hindi ako nagpapautang. Ano ba ako? Ano mo ako? Mama mo ako, di ba? Hindi? 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 Hala! Hala, Gogi! Nalaglag ang bata! Yay! I got the barrels! You might have to clean it up. It's a little bit dirty. Yeah, we got to use the water for your planting. Oh, let me help you. It's already broken, B. No, it's not. What about this one? Oh, what's this one, though? Oh. Maybe there's, this one. You can use it. Thank you, Nick. Right. Yay! I got 4 of it. This one is for the water. Put it here. You want to put it here? Yeah. So I can get the water from here to here. Oh. You understand what I'm saying? You're gonna get the water from here? Yeah, and put it here. How are you gonna do that? I'm gonna cut this one though. No, don't do that. But how am I gonna get the water though? You want to get the water, you just open this. And then when the rain comes down, the water just go in, or just drill a hole. No, we can't do that. Because this gutter here, there's a lot of dirt and garbage in there. That's what I need for my plants. No, you're not cutting this. You want to do that? I have to take this off and create some kind of a thing that goes in here. Where are you gonna go? Okay, we gotta go back. We're gonna drop off again, and we're gonna go return the... You forgot to close the garage earlier. I closed it already. No, I close it. Okay. Okay, bye-bye. Alright, Be safe. later. So, meron na akong mga ganito makachupa, oh. Yay! I am so happy. Ayan. Ito, ilalagay ko yung mga plants ko rito, makachupa. Kaya ako kumuha na ito kasi gusto ko yung tubig. Naiipon, hindi na ako mag-aano ng hose, di ba? Mahal din ang tubig natin. Kailangan utak-utak din. Nakakachupa, nagtatanim ako ng basil. Binubuka ko yung mga ganito. Ito yung dati kong basil, mga kachupa, oh. Binubuka ko para itanim ko ulit. Mabilis lang naman to patubo yung ating basil. Kasi pagka hindi ka nagtanim, wala kang aanihin, di ba? Mahal pa man din ang mga gulay ngayon. At saka hindi mo alam kung naglalagay pa ba sila ng mga, alam mo yun, para tumagal yung gulay, di ba? Mas maganda yung kinakain mo, healthy, galing sa ano mo, di ba? Sa garden mo. Kaya ako, pilit kong tinatanim yung mga gulay dito kasi hindi ko rin alam kung Hindi ko ba alam kung TH ba ako o ano. Kasi di ba may mga ibang mga gulay na ilalagyan ng mga kung ano-ano para lang tumagal yung buhay, di ba? Eh kung meron kang sariling garden, ba't hindi ka magtanim, di ba? So ang gawin natin, magtanim tayo. Ang laki-laki pa man din ng mga garden. Ito yung mga niya, mga kachupa. Yung buto niya. Kailangan itanim natin. Ang ginamit ko lang yung aming tubigan. So, hiniwa ko lang siya sa gitna. Tapos, tatakpan ko siya ng ganon mamaya. Sabi, naglaro ka na naman dyan! Alam, pasensya na ka mga kachupa dahil wala rin naman talaga akong magawa sa buhay ko. Tsaka feeling ko, matutuwa sa akin ng Panginoon pagka ganito yung mga ginagawa ko. Kaysa humiga-higa ako, hilata, mag-online shopping.
Actually, mga kachupa, yung online shopping, hindi ko siya hobbies. Yung magbili-bili, tingin-tingin online. Kasi, siya, para siyang, bilis makahirap sa tao. Parang ang bilis-bilis makalagas ng pera pagka online shopping ka ng online shopping, di ba? Ang dami kong mga itanim, mga kachupa. Pakita ko sa inyo. Ang aking asawa, pumasok na. Kahapon pala, mga kachupa, ayun, di ba pinakita ko sa inyo kahapon na meron akong malaking container. Gagawin ko sana lagay ng tubigan ba, para pagka nagdidilig ako sa halaman, yung dinidilig ko sa halaman galing ulan. Kaya hindi ko nabubuksan yung aming tubig. Malaki rin ang matitipid ko, di ba? Ito siya, yung ating basil. Bang-bango niya, mga kachupa. Actually, sa Pinas marami akong tanim na basil kasi nga, ang nanay ko mahilig magluto ng sardines, pasta sardines. Pagka nagluluto siya ng ganun, naglalagay siya ng maraming basil, tsaka nung black olive. Kaya nagtanim ako nito kasi gusto ko rin ng ganun. Ang dami ko nang tinanim, mga kachupa, hindi ko na ipinakita sa inyo kanina. Actually, kanina pa ako nagaganto pagkagising ko. Papakita ko sa inyo, nagtanim ako ng cilantro, cucumber, melon, yung mga pinamili ko kahapon na buto, tomato, kaya lang wala pa akong eggplant. Sana yung kaibigan ko kasi nagsabi sa akin na nagpadala daw siya ng seed. Bait ng kaibigan kong yun. I-subscribe mo nga siya, mga kachupa. I-subscribe mo nga siya. Kasi ang dami rin niyang, nagtatanim-tanim din siya sa bahay nila. Kaya lang, malayo kasi siya dito. Sa Kentucky sila nakatira. Nagpadala sa akin ng seed. Ng malunggay yata or Marami siya pinadala, mga kachupa. Kaya nga inaantay ko kasi itatanim ko rin. Hindi na ako nakabili ng seed na malunggay sa Amazon. Dahil alam mo kung magkano ang seed lang siguro $9, $10. Meron pa nga $20 Seed lang yun Napakamahal ang buto dito. Pero mas okay na yung gumastos tayo ng isang beses kaysa gumastos tayo ng maraming beses, di ba? Kasi maganda talaga yung may tanim ka alam nyo naman ako pagka gantong gawain, masaya na ako. So ayan, dami na nating tanim. Bongga ka, bongga. Parang feeling ko tuloy nasa probinsya ako. Anyway pala, mga kachupa, yung aking friend na si Rose ba pangalan nun? Del Rose. Yung kanyang pangalan sa YouTube, i-subscribe nyo, mga kachupa, ilalagay ko dyan. Sabi niya sa akin, gusto niyang mag-alaga ng mga manok. Kasi nga ang mahal na ng itlog dito. Lagi naman kami nakain ng itlog. Araw-araw kami nakain ng itlog kasi kailangan natin sa protina yun, di ba? So, sabi ko, gusto ko rin mag-alaga ng manok. Dahil alam mo, tinanong ko sa asawa ko yung manok. Sabi ng asawa ko, bawal daw kasi nakatira nga kami dito sa city. Kumbaga parang pagka magrereklamo yung mga kapitbahay namin na maingay yung manok. Di ba ang ingay ng manok, mga kachupa? Sa kanila kasi, kung saan sila nakatira, parang ang lawak ng nila, parang malayo yung mga kapitbahay nila. Kaya siguro pwede doon. Kaya dito kasi, yung aming kapitbahay namin, katabi lang namin. Gusto ko sana mag-alaga ng manok, mga kachupa, para harvesting ko na lang yung itlog, ganyan. Wala. Hindi pwede. Hindi daw pwede, sabi ng asawa ko. Gusto ko sana, yung nakikita ko sa Facebook, yung lawak ng bakuran nila, pwede silang mag-alaga ng manok, tapos kukuhain mo na lang yung itlog doon pagka mag-breakfast ka na. Far Away Village. Yung nakita niya, papanood niyo ba yung mga kachupa? Tapos nagluluto siya ng mga masasarap na steak, tapos gagawa siya ng pizza, yung talagang gawa niya talaga yung pizza, mga kachupa. Yung parang hindi siya bibili kasi nga malayo sila sa far away. Sa far away sila nakatira. Daligan na nga natin to.
Ayan. Hindi ko nilagyan ng ano rito kasi dito ko siya pasisinawin. Hindi ko na nilagyan. Iyaan yung tubig na ano doon. Kasi itong basil kailangan din daw na moist siya. Yun sana yung gusto ko mga kachupa. Yung nakatira kami sa far away. Tapos, ewan ko siguro na nag-ano na ako. Alam mo yung isip ng maturity. Yung ang gusto mo na is tahimik na lugar. Ayaw mo na ng maingay. Gusto mo na yung wala kang ng kapitbahay. Kasi mga kapitbahay ko dito parang wala rin naman. Parang hindi na naman kami masyadong close. Tapos, ang gusto ko ng mga kachupa, yung nag-ano na kami, nagluluto na kami sa mga ano. Alam mo yun? Kung alam niyo yung far away village, kasi lagi ko pinapanood yung mga kachupa. Kasi nga, nagagandaan ako sa buhay nila na parang, ang simple-simple lang. Tapos, ang dami nilang mga kakainin. Tapos yung bahay nila puno ng mga colorful na flowers. Parang ang simple lang ng buhay nila mga kachupa. Tapos parang ang blessed na blessed sila ng Panginoon. Lagyan ko pa nga ito ng lupa. Sa ano. Basta blessed na blessed sila ng Panginoon. Tapos pagka nagugutom sila, ipitas, may baka sila, may mga aso sila, may mga pusa sila. Alam mo yun, parang complete amenities. Lahat parang, meron silang mga, stock na mga pagkain. Yun yung parang gusto ko na. Ayoko na yung parang makamundo na dapat nakatira ka sa ganito, nakatira ka sa ganyan. Parang hirap kasi rin no? Pagka nakatira ka sa city, parang limitado lang yung mga galaw mo. So, takpan natin siya. Okay, spread mo natin siya sa una. Bibili nga ako ng fertilizer. Fertilizer ba tawag doon? Para yung tubo ng halaman mo maganda. So, ganito ko siya ginagawa mga sopa. Takpan natin ganyan. Putasan ko na kaya ito. Yung mga niya. O, tama, butasan ko na. Daming alam ni Winnie. Sabihin na naman ang asawa ko. Sabihin na naman ang asawa ko. Ano ba yung mga plan mo? Halaman mo? Puro ka nalang halaman. Buti naman yung asawa ko. Walang reklamo sa buhay. Natutuwa nga yung asawa ko kasi ito lang yung aking hobbies. Kasi di ba yung mga ibang babae, iba ang hobbies. Ang hobbies nila magwaldas ng pera. Okay lang ako. Dito na. Kahit ganito yung hobbies ko, okay na ako. Masaya na ako kasi mas masarap yung mag-harvest ka, makatupa. Masarap yung feeling na ganoon. At saka nakakaano ko, parang natatanggal yung depression ko. Pagka ganito yung ginagawa ko. Napakita ko sa inyo yung garden ko. Later. Ayusin natin. Gusto ko na nga sanang ilabas yung kangkong ko kasi parang kulang na siya sa araw. Kaya lang malamig pa rin yung hangin sa labas. Gusto ko sanang takpan. Kaya lang alalaki na ng mga kangkong ko. Kita ko sa inyo yung kangkong ko, makasupa. Pero alam mo makasupa, nakakatuwa lang. Kasi itong mga ginagawa ko ngayon, parang naisip ko na rin siya noon pa. Nung wala pa akong asawa, yung feeling ko yung nag-aaral pa lang ako ng elementary. Parang naisip ko na ito noon pa. Hindi ko alam kung ano ba to ng future. Kasi ako ganun ako may mga times na naisip ko na, parang naisip ko na ito Tapos ngayon nangyayari. Alam niyo mga na-experience ko mga ganun, mga kachupa. So yung mga ginagawa ko ngayon, parang feeling ko, dumaan na to sa isip ko. Tapos sabi ko, parang nangyayari na siya ngayon. Tapos yung mga kachupa, susunod ang mangyayari yung travel abroad. Sabi, ang kapal na mukha mo. Sabi. Hindi, pero naisip ko na yung mga kachupa. Gusto ko rin yung travel ka na lang. Diba? Wala ka nang iisipin. Ipipraise mo na lang ang Panginoon dahil sa buhay na meron ka ngayon. Yung alam mo mga kachupa. Yun yung naisip ko noon. Nung sana, Panginoon, i-bless mo ko para hindi na ako mamumroblema. Kasi mga kachupa, naalala nyo ba yung kwento ko nung
yung sa mga vlog ko, lagi ako naghihinaing na ang hirap-hirap ng buhay namin noon. Kaya lagi ko sinasabi na, Panginoon, kailan mo kaya ako i-bless para yung gagawin ko na lang is yung pagpe-praise ko na lang sa'yo araw-araw. Yung gano'n siguro, kaya gano'n siguro yung dumarating sa buhay ko. Gets yung mga kachopa? Kasi may mga punto rin ako mga kachopa na dumaan na tinanong ko yung Panginoon na kasi nga naniniwala ako na pagka nagbigay ka, may bumabalik. Alam niyo mga kachopa, yung kasabihan na gano'n, na pag nagbigay ka, tumulong ka, may mas iba pang babalik sa'yo, di ba? Eh, may mga kasabihan tayong gano'n, di ba? Tapos one time, tumating sa punto na inisip ko na, kailan kaya ako magbibigay? No, kasi parang ako lagi yung binibigyan eh. Kasi nung elementary ako, lagi akong walang baon, lagi akong binibigyan ng mga classmate ko. Nung high school ako, dumating din yung point na gano'n. Yung college ako, gano'n din. Sabi ko, kailan kaya ako magbibigay? Gusto ko yung, ako naman maka-experience sa magbigay. Kasi ako yung lagi nabibigyan eh. Para ako naman yung, di ba? Tumanggap ng blessing. Gets mo yung mga kachopa? Ang ganda ng araw natin. Ang ganda ng panahon namin ngayon mga kachopa. Ayan o, sobra init. Tapos ang daming ibon sa labas. Kaya lang medyo mahangin pa rin kasi oh. Ang ganda ng panahon ngayon, tapos nagkakaroon na ng mga flower yung aming mga damo-damo sa labas. Sabi ko mga kachopa, lalabas tayo. Papakita ko sa inyo. Gusto ko linisin yung sa harap namin. Kaya lang sabi ko sa asawa ko, bilan niya ako ng magandang flower. Itatanim ko sa tapat ng bahay. Kasi yung mga flower dun, parang ang pangit na. Hindi na siya yung parang kaakit-akit ba? Parang ang dugyot-dugyot ng mga kachopa. Parang squatter na. Pakita ko sa inyo mga kachopa. Ayusin ko lang itong mga ito. Lagyan ko lang ito ng label para hindi ako ano ba itong tanim ko. Diba? Ito yung aking mga seed. Kaya lang hindi ko tinatanim lahat kasi baka maubusan. Maubusan. Saan na ba yung gunting? Ay, baka maubusan na. Easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung ginagawa ko mga kachopa ko. Ayan. Naglalagay ako ng ganyan. Para gugunting-guntingin ko na lang. Perfect! Sabihin, naglaro ka na naman. Sabi ko sa inyo, ito yung aking libangan dito eh. Kasi talaga mga kachopa, iba ang depression pagka wala kang ginagawa sa buhay mo. Sinasabi ko sa inyo. Kaya ilaan nyo yung oras. Feeling ko diba sa ginagawa ko, pinipraise ko pa rin ng Panginoon dahil, diba, mahal na mahal ko yung mga plants. Nagtatanim ako dahil para sa pagkataggutom, meron akong maani, diba? Actually, hindi naman ako nagugutom dito. Kaya lang, ayoko na yung bili kami ng bili ng grocery. Lalo na yung basil, lagi kong kailangan. Cilantro, sili, onion. Yung mga ano ko lang, kailangan ba? Kailangan ko sa buhay. Yung aking friendship, nagpadala ng malunggay seed. Kaya lang iniisip ko, baka mamaya hindi tumubo yun dito. Kasi, malamig ang klima. Pero may, ang summer kasi dito mga kachupa, June to October or November, mga ganon. Kasi by November, nagpa-fall na siya eh. Nag-autumn na eh. So, ilang months lang. Sabi, sa isip-isip ko, siguro mga ilang taon to bago tumayo yung malunggay. Kasi, from the siya eh. Hindi siya sasangay eh. Kumbaga, binigyan niya ako ng buto ng malunggay. So, talagang from the scratch ka talaga. Babalik ka sa una. Kaya sabi ko, siguro mga ilang taon to bago tumayo. Kaya sabi ko, hindi na ako bibili. Ang mahal pa naman din ng seeds. Buti na lang kaibigan ko. Nagpadala talaga. Ayan, meron na tayo. Meron pa ako actually dito sa bintana. Teka lang. Ano kaya? Ano ko yun? Anong batchoy yata yun? Teka nga. Pakita ko sa inyo. Ayan, dyan ko nilagay yung aking alaman. Ayan, mga kachopa.
Ito batchoy. Nilagay ko siya dito kasi medyo maaraw. So, lagyan din natin ng name tag para alam ko yung 2, 4, 6, 7. Wala papansin, no? Si Papampam, mo. Pampam! Si Papampam dyan! Lagyan natin ng name tag. Kasi, pag hindi mo nilagyan ng name tag yan, pag tumubo na yan, hindi mo na alam kung ano sasamay lalagay. 2, 4, 6, 7. Buti na lang may mga ano, inipong ko tong mga to. Nakita niya ako kasi naging maliit. So, bok choy, bok choy. Itong mga to, pinag-iipon ko lang to galing sa mga basurahan eh. Naka-UP na nga yan eh. Sabi ko sa asawa ko, huwag mo na i-UP dahil kailangan ko siya. Kaysa bumili pa ako ng mga ano, diba? Mahal din yung lagay ng seed. Ayan. Buti na lang medyo mainit dito mga kachupa. Oh. Perfect. Itaas ko na to kasi kaya doble yung aming bintana dahil nga pagka nag-i-snow, malamig talaga. Kaya hindi ka talaga pwedeng ano dito yun. Buti na lang si Kiki kasama ko lagi. Ano Kiki? Wala ka rin magawa sa buhay? Hanap ka ng gawain mo doon. Sabi na babalaw na naman tong nanay mo. Dumating yung point sa buhay ko na tama pa ba itong ginagawa ko? Parang wala na akong ginagawa sa buhay kundi magpasarap na lang eh. Diba? Dumating ako sa point na ganon. Tapos tinatanong ko asawa ko, gusto kong magtrabaho. Kasi parang feeling ko, parang wala na akong magawa sa buhay. Sabi naman niya, di ba may nabasa mo yung sa Bible? Sabi niya sa akin. Sabi niya, kung sa tingin mo wala kang ginagawa sa buhay, kung sa tingin mo sarap buhay ka rito, hindi mo alam na pinipraise mo si God, na sumusunod ka sa Panginoon, na kailangan sa house ka lang, ganyan. Kasi nga asawa ko sa inyo, sabi ko sa inyo mga kasupa, yung asawa ko, ayaw niya na akong pagtrabahuin. Kasi kung kaya naman niya, why not, diba? Why not coconut? Lagi ko nga rin dito yung aking mga ano. Alis. Lalagay ko na yung aking basil dito. Kung kaya naman niya akong alagaan, tsaka yung mga needs ko, di why not, diba? Kaya lang kasi may punto ako na sayang naman yung aking ano. Parang sa isip-isip ko, parang nangihinayang ako sa mga oras na wala akong ginagawa. Puro ako bahay lang. Inisip ko na magtrabaho na ako kasi ayun nga, diba sabi ko sa inyo wala pa akong green card. Pagka sabi naman ng asawa ko, sige kung gusto mo naman magtrabaho, pag dumating yung green card mo, maghahanapan kita ng trabaho. Yung okay lang sa'yo. Pag dito yung magkakaya mo kasi ayoko namang pagtrabahuin ka na ilang oras tapos wala ka ng oras sa pamilya. Huwag magaganon. Kung magtatrabaho ba ako, yung parang free time ko lang na 4 hours, kahit sa Jollibee. Ay, Jollibee, wala naman palang Jollibee dito. Kahit sa McDonald's, diba? So, ito yung ating bok choy, basil. Taray ng aking mga pananim, no? Sana mga ilang araw, tumutubo na siya, no? Tapos, pag dinidiligan ko na lang siya, bubuksan ko lang siya ng ganyan. Oh. O kaya bubuksan ko lang yung takip niya, diba? Okay yan. Kailangan ganyan siya. Labas tayo mga kachupa. Actually, marami na akong tanim mga kachupa. Kaya lang tatanim-tanim pa ako kasi ayun yung aking kangkong mga kachupa. Yung aking mint. Sili. Yung sili natin. Yung mint. Marami na akong tanim. Kangkong. Kaya natutuwa na ako sa ito na yung aking kasiyahan mga kajopa. Yung aking okra, nilabas ko siya, yan ang nangyari oh. Kaya hindi ko muna siya ilalabas. Diyan na lang muna siya. Tapos ito may panibago akong tanim ng okra rito. Dito ko muna siya ilalagay.
Kasi nakalala yung makachupa, bumili ako ng okra. Dito nakalagay yung okra. Dito ko rin siya itatanim. Ayan. Tapos nagtanim din ako ng lavender. So, pinlastikan ko muna siya kasi para mabilis siyang, ano ba? Nagtanim din ako ulit ng papaya kasi yung papaya kong nilabas na matay. Nakakasang. So, ayan. Tinanim ko muna yan dyan. So, ano ka? Labas na tayo. Ay, ito, tanim ko ng turnips. Ayan, tinanim ko dito yung turnips. Ayan o, may pangalan, turnips. Sabi ko sa inyo ngayon, ganyan lang kasiyahan ko, okay na ako eh. Diba? Yung ating kangkong, dumadami na. Pagka mainit na sa labas, ilalabas ko na ito mga chupa. Ililipat ko siya sa malaking, ano, yung, ano ba yun? Yung kinuha ng asawa ko na, ano, barrers. Ang lago ng aking kangkong mga chupa. Kasi pinipitas ko yung mga bulok eh, ano, nilalagay ko rin dyan para pataba niya. So, ang kailangan lang talaga ng kangkong, matubig. Halika na. Lumabas na tayo. Pakita ko sa inyo yung ating labas. Wala akong magawa rito, kaya lagi ako naglilinis. Ayan na mga kachupa. Nilabas ko na siya dyan kasi matindi ang araw dito. Kailangan mo ito. Plastic ko kasi natutuyo agad. So, kailangan sipit natin. Ayun na. Meron akong tomato. Ano to? Cucumber. Dahil ko nang tinalim mga kachupa. Tapos bumili ulit ako ng topsoil. Ilagay natin siya doon. Medyo maganda yung ating araw ngayon. Kaya kailangan magpainit tayo habang may init. Ilagay natin to doon. Soil ko, ilalagay ko na siya dito sa apat na to kasi ito may mga soil na to, hindi ko na kailangan yan. Ito na lang. Kailangan may ano rin dito, name, para hindi ako malilito. So kachupa, I have watermelon. Tanim natin para pagka ano may makuha tayo. Ito, nakalimutan ko lagyan ng pangalan. Hindi ko na alam kung ano nakalagay dito. Ay, naku, Winnie. Ano nilagay mo rito? Ah, batchoy. So, batchoy ito makatuba dito natin siya inilera sa mga batchoy. Tomato. Itong tomato doon natin. Ito sa may tomato. Lagyan natin ng pangalan ito. Kasi nakakaano eh. Nakakalito eh. Hindi mo siya nilagay ng pangalan.
Ayos na yung ating garden. Mukhang ano lang yun, nilaro lang yun, no? Pero hindi ko muna ito tatakpan para maarawan siya ng gusto. Ayan. Sana gumanda na yung ating garden, no? Pakita ko sa inyo yung namin. Yung tapat ng bahay namin. Ang ganda ng halaman dito, mga katsupa. Siguro yung dating may-ari yung nagtanim na ito dito. Hindi ko alam kung anong halaman to. Kasi hindi naman ako masyadong ano. Ayan o. Namumunga na siya o. O, diba? Pag nag-bloom pa yan o, lalaki yan. Actually, lahat yan. Meron yan dyan. Kaya lang tinanggal ko kasi nagtanim ako ng mga gulay dyan, mga nakaraang taon. Si Kiki. Si Kiki. Kiki. Tumutubo na yung ating ano, halaman dito. Hi. Ito yung ating ano, gilid ng halaman. Ito yung ano, yung tapat na gusto kong, ayan, ito yung tapat na gusto kong linisin. Wala, namatay yung ano, yung ibon. Ayan o, namatay siya o. Ba yan? Bakit ganon? Ito o, mga chopa. Gusto ko ano, taniman sila ng mga may kulay na halaman dyan. Tabi nga natin tong ano, patay na ibon. Okay pala halaman ko rito eh. Matindi rin pala yung araw dito eh, oh. Oh. Gusto ko sana kumuha nito, ilagay doon sa harap para merong flower. Ano, diligan ko kaya to? No, diligan ko kaya to? Diligan ko nga muna to. Baka kailangan na ng tubig na ito. Ay, nagpadala sa akin. Malaking pera. Sobrang saya ko kasi charis lang, hindi to pera, baka mamaya may mangutang sa akin. Tapos sabihin, ano, impakrita na ako dahil hindi ako nagpapautang. Kaya lang, kasi may friend ako na galing sa, ano, Kentucky, mga katsupa. Tinatanong niya ako nung nakaraan kung nakabili ba ako ng malunggay, seeds. Kasi nga wala akong makita malunggay dito sa Wisconsin. Tapos nagpadala siya kasi ang dami niyang natirang mga ano, ng mga buto ng mga seeds. Mga buto ng mga seeds. Ano yun? Parang pinagkaisahan lang eh, no? Pag, in English mo lang eh. So pinadala niya ako ng mga seeds niya na natira. Meron akong alokbate, papaya, patola, tapos yung aking kaninang malunggay. Natanim ko na kanina, hindi ko na naipakita sa inyo, pero ngayon magtanim tayo ng alokbate at saka patola. Meron akong papaya, pero tingnan natin to. Ang ano ko, kasi meron akong friend na nagpapadala siya sa akin. Syempre hindi ko na naman in-expect yun, mga katsupa, kasi ay, iba tong papaya nila. Papaya ba? Patola pa. So, itanim natin mga katsupa. Saktong-sakto meron pa akong ano, yung mga bote rito na natira. Itanim ko nga sa glit. Oh, it's her. She's back again. Okay, pinakikipaglalaro na naman. Andito na yung aking ano, asawa, tsaka yung pamangkin niya, naglalaro sila. Eh, sa isip-isip ko, pabayaan ko na muna kasi maghapon din sila nagtrabaho, diba? Tinatanggal ko lang to, tapos ginugupit ko sa gitna. Kasi ubos na yung aking ano, yung punlaan ng mga seeds. Kasi dami ko nga itanim kanina. So, ang ginagawa ko mga katsupa, ginaganto ko na lang. Itanim ko na yung ano, alokbate at saka patola.
Ang laki pala ng patola. Ang laki pala ng seeds ng patola. Sabagay, malaki ang patola, di ba? Tapos na rin kami mag-dinner, mga kachupa. Hindi ko na rin pinakita sa inyo dahil ang dami kong ginawa kanina. Alam mo, mas okay nga yung ginagawa ko kasi parang nalilibang ba ako kaysa yung aking mga ka-office mate dati. Na kaibigan ko, tinatamad na silang magtrabaho. Alam mo yung mga kachupa? Siyempre, minsan may point din tayo na gano'n. Tinatamad na silang magtrabaho. Ako rin minsan nandiyan din ako sa point ko na sobrang tagal ko na sa trabaho, parang gusto ko na lang mag-resign. Diba? Wala na akong pakialam sa future, basta gusto ko mag-resign. Ganun ako mga kasuka. Pero, shoutout ko yung aking friend na nasa Kentucky. Super bait ng aking friend. Inabalahan pa akong, nagpadala pa ng seed para lang may maitanim ako sa garden ko, no. Thank you sis sa seeds na binigay mo sa akin. I truly appreciate. Ayan, kumuha lang ako ng Nilagyan na natin itong patola. Sprayan ko lang ng ganito. Tapos yung ating alokbate, itanim na din natin. Ano ko na yung aking malunggay. Kanina ko pa kasi kailangan daw ibabad muna yun sa ingay. Ay, ganito pala itsura ng alokbate. Parang siyang paminta. Ganito pala itsura niya. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong buto, O, parang siyang paminta. Buo-buo na paminta. Ay, lagyan na natin siya rito. Kanina lang kasi ito dumating, mga alas 5. Itong nakita ko yung pinadala nila. So sabi ko, ituloy ko nga. Napos ko lang yung mga gawain ko dito sa bahay. Nagluto na ako, pinakain ko na yung mga alaga ko. Mga alaga talaga sis. Alaga talaga dahil. Oh, ayan, takpan natin. Ito, tawag dito. Alokbate. Lagyan na natin ng name dahil baka mamaya wala pa siya sa mukha ko. Meron tayo alokbate. Ay, ikisali ka dahi. Nakikisali ka dahi. Sabi ng asawa ko, saan ko daw nakuha itong maliit na nakit na Hindi niya alam na ginawa ko lang siyang maliit. Tapon na natin to. So, itong papaya, check ko nga. Ang aking friend, nag-apila ba talagang magpadala ng mga seeds? Alam mo yan, hindi ko kailangan tulong mo, Day. Sige na, doon na. Day, sige na, gumura ka na, Day. Wala na ko gusto na Teka nga. Kitty, bantay mo yung aking Bantay naman ang mama niya ng batang yun ng baby love namin. Alam din na itong batang to bagong gising Alam din naman ng batang na meron Ang gigigil naman ng mama dyan sa lambing na yan. Ang bango naman ng batang Hindi amoy tae. Ang bango naman ng baby love namin. Ang buto naman niya. Yung kuno mo naman pero sabihin mo magkawin. Parang kang baluda. So, thank you sis sa padala mo. Lagi ako nagpapasalamat. Alam mo naman, bibihira lang ang magkakaroon ng tunay na kaibigan. Kaya I'm so grateful, thankful dahil nagkakaroon ako ng mga kaibigan na kahit malayo sila. Nag-uusap-usap pa rin kami. Bino mo, nagpadala pa. Nag-abala pa talaga siya sa akin para lang, alam mo yung mga kachupa. Nakituwa ako kasi very effort. Samantalang ako, wala akong ginagawa sa kanya. Sana, ay, huwag mo inumin yung papaya seed, ha? Huwag mo inumin yung papaya seed, ha? Dito, baby love.
Ay, hindi nakikinig naman ng mama sa mama niya eh. Hindi naman nakikinig ang baby love na ano. Ba't hindi naman nakikinig ang batang bembera, 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 bembera. Ay, ako naman, napakabait naman ng baby love kong yan. Bembera, 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 bembera. Ay? Ano mo ba ako? Ano mo ako? Mama mo ako, di ba? Hindi? Ay, hindi? Hindi? Hindi mo na ba ako, mama? Ha? Pag-arutan mo na ang makasuka. So anyway, hanggang dito na lang yung ating vlog. Hindi na ito natapos. Dahil dito sa batang to. Hindi. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit. Hala! Hala kagi! Nalaglag ang bata! So thank you for watching this. And sana nagustuhan niyo yung ating kulitan, tawanan, linisan, sumataniman, ang mga buto, baka taniman ng mga sasamang ano yan ha. Ala! Basta lang kang bata ka, makulit ka talaga. So ayun, hanggang dito lang yung ating vlog. At maghaharutan naman muna kami ni Kiki at mag-exercise muna ako bago ako matulog. So thank you guys for watching this and I hope you like it. God bless!